Mga tanong naman sa batas, bibigyan niya ng kasagutan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Magandang umaga din sa iyo, Evan. And of course, Tito Joe, good morning! Di ba? So, ang daming ganap sa bansa po natin. Isa pa nga sa mga teleseryeng tinututukan ng lahat, ang paghanap kay Pastor Apollo Quiboloy na may warrant of arrest sa patong-patong na kaso. Binabantayan ngayon ng tensyon sa Kingdom of Jesus Christ compound kung saan tinangkang iserve ng PNP ang warrant of arrest. Pero kahit may warrant, hinaharang ng mga miyembro ng KOJC ang mga pulis. Pwede nga ba yan? Yan po ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, paano po ba ang proseso sa pagsaserve ng warrant of arrest, lalo na kung nagtatago? Pwede po bang pasukin ng mga pulis ang property na hinihinalang kinaroroonan ng suspect? Actually, medyo opo naman talaga. In fact, sa ilalim po ng Rules of Court, kung saan nakasaad ang rules ukol sa pag-issue ng mga warrant of arrest at sa pag-serve at execute nito, yung officer na may hawak ng warrant ay pwedeng mag-break into a building or enclosure kung saan pinaniniwalaan na nandun ang taong aarestuhin kung ayaw siyang papasukin at matapos niyang ipakita ang warrant or matapos niyang sabihin kung bakit siya nandun at kung ano ang kanyang gagawin. Of course, kailangan magkaroon ng ganitong kapangyarihan ng isang arresting officer dahil ang isang taong aarestuhin, lalo na nga kung mga kriminal nga yan, na mabigat ang kasong kinahaharap, talagang hindi po magpapahuli ng buhay yan. Ika nga magtatago para hindi maaresto. As a general rule, alam natin po na unless ang krimen ay in flagrante delicto o ginagawa ang krimen sa harap ninyo o nag-escape o fugitive ng isang tao, hindi kayo pwedeng basta-basta arrestuhin unless may warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay ini-issue ng judge na isang korte at dapat ay may masusing investigasyon bago ito ma-issue. So hindi yan basta-basta ini-issue. Dapat ay medyo sigurado sila may probable cause para arestuhin ang tao. Ang tanong, sakaling mangyari ang ganitong sitwasyon na hinaharang ang pagsaserve ng warrant at napatunayang naroon nga ang suspect, may maaaring pananagutan po ba ang mga humarang sa pulis? Well, of course, isang posibleng kaso ay obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree 1829 at klarong-klaro po yun. Yung delaying the prosecution of criminal cases by obstructing the service of process or court orders. Saktong-sakto po yan. Ang warrant of arrest, of course, ay isang court order. At ang penalty ay prison correctional maximum, which is 4 years, 2 months, and 1 day, hanggang 6 na taon po yan dahil sa pag-obstruct nyo sa justice natin. At kung isang tao hindi sumunod sa request ng mga kinauukulan, ang isa pang posibleng kaso ay ang resistance and disobedience to a person in authority sa ilalim po ng Article 151 ng Revised Penal Code. Depende sa mga pangyayari, ito ay pwedeng serious or simple disobedience. Pag serious disobedience, magkakaroon ng kulong hanggang 6 na buwan at may fine na hindi lalampas ng 100,000 pesos bawat isa. For simple disobedience, ang penalty ay kulong naman ng 1 day to 1 month or a fine na hanggang 20,000 pesos. So, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dyan. Nako, mag-ingat po kayo, umuulan. Sa mga estudyante ko, walang klase sa Manila at sa Quezon City. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.